Paramatma o ang Panginoon na nakaupo sa puso ng bawat isa. Mula sa Bhagavad Gita 15:15 pagsasalin. Ako ay nakaupo sa puso ng bawat isa at mula sa akin ay nagmumula ang pag-alala, kaalaman at pagkalimot. Sa lahat ng Veda, ako ang siyang dapat makilala. Ako rin ang nagtipon ng Vedanta. At ako ang ganap na nakakaalam ng Veda. Paliwanag. Ang kataas-taasang Panginoon ay naninirahan bilang Paramatma sa puso ng bawat nilalang at mula sa Kanya nagsisimula ang lahat ng gawain. Ang nilalang ay nakakalimot sa lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit kailangan pa rin niyang kumilos ayon sa patnubay ng kataas-taasan na siyang saksi sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya't ang kanyang mga kilos ay naaayon sa bunga ng kanyang mga nagawang aksyon sa nakaraan. Binibigay sa kanya ang kinakailangang kaalaman, pinagkakaloob ang pag-alaala at ipinahihintulot din ang pagkalimot tungkol sa nakaraang buhay. Sa ganitong paraan, ang Panginoon ay hindi lamang sumasaklaw sa lahat ng dako, kundi siya rin ay nasa puso ng bawat isa. Siya ang nagbibigay ng bunga ng ating mga gawa. Hindi lamang siya dapat sambahin bilang impersonal na Brahman, bilang kataas-taasang persona ng Diyos at bilang Paramatma na nasa loob ng puso, kundi bilang mismong pagkakatawang tao ng mga Veda. Ang Veda ang nagbibigay ng wastong direksyon sa sangkatauhan upang maihubog nila ng tama ang kanilang buhay at makabalik sa Diyos, sa kanilang tunay na tahanan. Ang Veda ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kataas-taasang persona ng Diyos, si Sri Krishna, at si Krishna sa kanyang anyo bilang Vyasadeva, ang siyang nagtipon at nag-ayos ng Vedanta Sutra. Ang komentaryo ni Vyasa sa Vedanta Sutra na nakapaloob sa Srimad Bhagavatam ang nagbibigay ng tunay na pagkaunawa sa Vedanta Sutra. Ang kataas-taasang Panginoon ay lubos na ganap at para sa ikaliligtas ng nilalang na nakakulong sa material na daigdig. Siya ang nagtataguyod at tumutunaw ng pagkain, ang saksi ng lahat ng gawa, ang nagbibigay ng kaalaman sa anyo ng Veda, at bilang kataas-taasang persona ng Diyos, si Sri Krishna ang guro ng Bhagavad Gita, kaya siya ang dapat sambahin ng lahat ng nilalang. Sa makatwid, ang Diyos ay lubos na mabuti, ang Diyos ay lubos na maawain. Ang nilalang na may buhay ay agad nakakalimot kapag iniwan niya ang kanyang kasalukuyang katawan. Subalit muli niyang sisimulan ang kanyang gawain ayon sa paggabay ng kataas-taasang Panginoon kahit siya ay nakakalimot. Ang Panginoon ay nagbibigay sa kanya ng karunungan upang maipagpatuloy ang kanyang gawain mula sa kinasapitan nito sa nakaraang buhay. Kaya't hindi lamang tinatamasa o tinitiis ng isang nilalang ang bunga ng kanyang mga gawa ayon sa patnubay ng kataas-taasan na nasa kanyang puso, kundi siya rin ang nagbibigay ng pagkakataon upang maunawaan ang mga Veda. Kung ang isang tao ay seryosong nagnanais na maunawaan ang kaalaman ng Veda, si Krishna mismo ang nagbibigay ng kinakailangang karunungan. Bakit niya ipinagkakaloob ang kaalamang Vedic na ito? Sapagkat ang bawat nilalang ay kailangang maunawaan si Krishna. Pinatutunayan ito ng mga kasulatan ng Veda. Sa lahat ng Veda, si Krishna ang pinupuri. Mula sa 4 na Veda, sa Vedanta Sutra, sa mga Upanishads at mga Puranya, ang kaluwalhatian ng kataas-taasang Panginoon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagtutupad ng mga ritual na Vedic
pagtatalakay sa pilosopiyang Vedic at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng devosyonal na paglilingkod, siya ay maaring maabot. Kaya't ang layunin ng Veda ay upang maunawaan si Krishna. Ang Veda ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung paano makikilala si Krishna at ang proseso ng pag-unawa sa Kanya. Ang pinakamataas na layunin ay ang kataas-taasang persona ng Diyos. Pinagtitibay ito ng Vedanta Sutra. Lahat ng bagay ay nagkakaisa sa Kanya. Ang isang tao ay maaaring makamtan ang kasakdalan sa pamamagitan ng tamang pag-unawa sa mga kasulatang Vedic at maaari niyang maunawaan ang kanyang ugnayan sa kataas-taasang Panginoon sa pamamagitan ng iba-ibang proseso ng espiritual na pagsasanay. Sa ganitong paraan, siya ay makakalapit sa Kanya at sa huli ay maaabot ang pinakamataas na layunin. Walang iba kundi ang kataas-taasang persona ng Diyos. Sa talatang ito, malinaw na ipinapakita ang layunin ng mga Veda, ang wastong pagkaunawa sa mga ito at ang kanilang pinakamataas na patutunguhan. Haribol.